Aroganteng milyonaryo, pinahiya ang single mother niyang sekretarya pero hindi siya makapaniwala na mahuhulog pala ang loob niya dito. Si Janice ay isang 25 taong gulang na babae, isang masikap at matapang na ina na ginagawa ang lahat para sa kanyang anak. Sa simpleng tahanan sa gilid ng isang tahimik na barangay, doon nakatira sina Janice at ang kanyang 4 na taong gulang na anak na si Matthew. Bagamat maliit at simple ang kanilang bahay, ito'y puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Si Matthew ay isang masiglang bata, mahilig maglaro ng kanyang mga laruan at magbasa ng mga libro kasama ang kanyang ina. "Ano gusto mong kainin, anak?" Tanong ni Janice habang inihahanda ang agahan. "Gusto ko po ng pandesal at hotdog, mama." Masayang tugon ni Matthew. Habang nagluluto si Janice, hindi niya maiwasang mapangiti sa tuwing naririnig niya ang halakhak ni Matthew na naglalaro sa sala. Matapos ang agahan, agad niyang inihanda si Matthew para sa araw nito. "Ayos na ba ang bag mo, anak? Huwag kalimutang dalhin ang iyong mga libro, ha?" Paalala ni Janice habang inaayos ang bag ni Matthew. "Opo, mama. Nasa bag na po ang lahat." Sagot ni Matthew habang sinusuklay ni Janice ang buhok niya. Araw-araw, maagang nagigising si Janice upang ihanda ang lahat para sa araw nila. Gigisingin niya si Matthew at aasikasuhin ito bago siya magsimula ng kanyang trabaho. Ang kanyang ina, si Aling Teresa, ang nag-aalaga kay Matthew habang siya ay nasa opisina. Si Aling Teresa ay isang mabait at maaalalahanin na lola, laging handang tumulong sa kanyang anak sa pagpapalaki ng kanyang apo. Madalas ay nagluluto siya ng masarap na pagkain at nagtuturo ng mga simpleng gawain sa bahay kay Matthew. "Nanay, pasensya na po at laging abala. Salamat po sa pag-aalaga kay Matthew," sabi ni Janice habang papalabas na siya ng bahay. "Nako, walang anuman anak. Alam kong ginagawa mo ang lahat para sa kanya," sagot ni Aling Teresa habang kinarga si Matthew. Si Janice ay nagtatrabaho bilang sekretarya sa isang malaking kumpanya. Ang kanyang trabaho ay hindi madali. Ito'y puno ng mga deadlines at mga pangangailangan mula sa kanyang mga boss. Ngunit si Janice ay palaging maaasahan at mahusay sa kanyang ginagawa. Marami siyang natututunan sa pagiging sekretarya, pagiging organisado, pakikitungo sa iba't ibang uri ng tao, at higit sa lahat ang pagiging matyaga. Madalas siyang nagpupuyat upang matapos ang mga gawaing bahay at ang kanyang mga responsibilidad sa opisina. Ang kanyang buhay ay puno ng hamon. Hindi madali ang pagiging single mother lalo na't iniwan siya ng kanyang nobyo noong nalamang buntis siya. Walang sumuporta sa kanya mula sa ama ng kanyang anak, kaya't kinailangan niya magpakatatag at magpakasipag upang maitaguyod si Matthew. Mula sa panganganak hanggang sa pagpapalaki kay Matthew, si Janice ay humugot ng lakas mula sa kanyang ina, na siya ring tumulong sa kanya upang malagpasan ang mga pagsubok sa buhay. "Matthew, anak, kapag malaki ka na, promise mo sa akin na magiging mabuting bata ka, ha?" sabi ni Janice habang tinutulungan si Matthew magbihis ng pajama. "Opo, mama. Gusto ko pong maging kagaya nyo. Matapang at mabait," sagot ni Matthew habang niyayakap si Janice. Noong una, nahirapan si Janice na balansihin ang oras sa pagitan ng trabaho at pag-aalaga kay Matthew. May mga gabing umiiyak siya sa pagod, ngunit sa tuwing makikita niya ang ngiti ng kanyang anak, nawawala lahat ng pagod at pangamba. Ang bawat ngiti at halakhak ni Matthew ang kanyang inspirasyon at dahilan upang magpatuloy. Sa kabila ng lahat ng hirap, si Janice ay nanatiling matatag at positibo sa buhay. Alam niyang darating ang araw na mas gaganda ang kanilang kalagayan at patuloy siyang magsusumikap upang matupad ito. Sa kanyang trabaho, hindi siya nagpakita ng kahinaan. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang kasipagan at dedikasyon, bagay na hinahangaan ng kanyang mga katrabaho. "Janice, paano mo nagagawa lahat ito?" tanong ng kaibigan niyang si Mara na kapwa sekretarya rin. "Para kay Matthew, Mara. Lahat ng ito ay para sa kanya," sagot ni Janice na may matamis na ngiti. Ang araw-araw na buhay ni Janice ay isang halimbawa ng tunay na pagsusumikap at pagmamahal. Sa simpleng bahay na puno ng pagmamahal kasama ang kanyang anak at ina, doon niya natutunan ang kahalagahan ng pamilya, pagsasakripisyo at walang hanggang pagmamahal. Sa gitna ng lahat ng ito,
Si Janice ay patuloy na lumalaban, naniniwala sa kanyang kakayahan at sa mas magandang bukas para sa kanilang mag-ina. Maagang pumapasok si Janice sa kanyang trabaho. Madalas, bago pa man sumikat ang araw. Bilang sekretarya ng milyonaryong si Nathan, alam niyang kailangan niyang maging maagap sa pag-aayos ng schedule nito. Sa bawat hakbang papunta sa opisina, iniisip ni Janice ang mga bagay na kailangan niyang gawin para sa araw na iyon. Kailangan niyang tiyakin na lahat ng meeting, tawag at appointments ay nasa ayos at wala ni isang pagkakamali. Malaking responsibilidad ang nakaatang sa kanyang balikat, ngunit sanay na siya sa ganitong sistema. Pagdating sa opisina, agad siyang magbubukas ng computer at maghahanap ng mga email at memo na kailangang aksyonan. Babasahin niya ang mga ulat at mga kahilingan mula sa iba't ibang departamento at isa-isang iaayos ang mga ito ayon sa kahalagahan. Kailangan din niyang maghanda ng mga dokumento at presentasyon na kakailanganin ni Nathan sa mga pulong nito sa araw. Palagi siyang nauuna sa lahat upang siguruhing magiging maayos ang lahat bago pa man dumating ang kanyang boss. Sir Nathan, narito na po ang lahat ng dokumento para sa meeting ninyo mamaya sa boardroom. Wika ni Janice habang iniaabot ang mga papeles kay Nathan. Siguraduhin mong walang pagkukulang, Janice. Alam mong ayoko nang nasasayang ang oras ko. Sagot ni Nathan na may malamig na tinig. Si Nathan ay kilala bilang isang mahigpit at istriktong boss. Ayaw niyang nasasayang ang kanyang oras, kaya naman mataas ang kanyang inaasahan sa mga empleyado niya, lalo na kay Janice. Sa tuwing magkakaroon ng pagkakamali, kahit maliit lamang, hindi nagdadalawang isip si Nathan na pagalitan ang kanyang mga tauhan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging istrikto, alam ng lahat na ito ay dahil lamang nais niyang maging perpekto ang lahat ng aspeto ng kanyang negosyo. Isang araw, habang abala si Janice sa pag-aayos ng mga tawag at mga appointment ni Nathan, napansin niyang tila mas mainit ang ulo nito kaysa sa karaniwan. Janice, bakit may overlap sa schedule ko? Sinabi ko nang ayaw ko ng ganito. Galit na tanong ni Nathan habang tinitingnan ang kanyang planner. Patawad po, Sir Nathan. Aayusin ko po agad. Agad na sagot ni Janice na may halong kaba at pagsisisi. Mabilis na inayos ni Janice ang schedule at humingi ng paumanhin kay Nathan. Alam niyang bawat minutong nasasayang ay malaking epekto sa kumpanya, kaya't ginagawa niya ang lahat upang maiwasan ang mga ganitong sitwasyon. Sa kabila ng lahat, hindi niya maiwasang maramdaman ang pressure at pagod. Subalit, sa tuwing naiisip niya ang ngiti ni Matthew, nawawala ang lahat ng pag-aalala at pangamba. Ang bawat pagod at hirap ay nagiging katuparan ng pangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang anak. Pagkatapos ng araw na puno ng trabaho at tensyon, uuwi si Janice sa kanilang munting tahanan. Sasalubungin siya ng yakap ni Matthew at ngiti ng kanyang ina. Ang bawat araw ay isang bagong hamon, ngunit alam ni Janice na sa bawat pagsubok ay lalong tumitibay ang kanyang puso at loob. Sa bawat hirap at sakripisyo, natututunan niyang magpakatatag at magpatuloy para sa kanyang anak, sa kabila ng mahigpit ng mundo na kanyang ginagalawan. Sa mga sumunod na araw at linggo, naging mas abala ang trabaho ni Janice. Ang dami ng mga appointments, meetings at mga kliyenteng kailangang harapin ni Nathan ay halos dumoble. Kailangan niyang siguruhing walang makakaligtaang detalye sa bawat schedule na kanyang inaayos. Madalas siyang tumatanggap ng tawag kahit na gabi upang masiguradong maayos ang lahat para sa susunod na araw. Janice, bukas ay may 3 meetings si Sir Nathan sa umaga at 2 business lunch meetings naman sa hapon. Wika ni Mara habang pinapasa ang listahan ng mga appointments. Sige Mara, aayusin ko na ito. Siguraduhin nating walang magiging conflict sa oras. Tugon ni Janice habang abala sa pagsusuri ng kalendaryo ni Nathan. Bagaman sobrang abala ni Janice sa kanyang trabaho, lagi niyang pinagsusumikapan na magkaroon pa rin ng oras para kay Matthew. Kahit pagod at antok na siyang uuwi ng bahay, hindi niya nakakaligtaang maglaan ng sandaling makipaglaro at makipag-usap sa kanyang anak. Sinasalubong siya ni Matthew ng mahigpit na yakap tuwing siya'y dumarating at ito'y nagbibigay ng lakas kay Janice. Mama, laro tayo ng cars! Masiglang yaya ni Matthew habang hawak ang kanyang mga laruan. Sige anak, kahit sandali lang ha. Pagod kasi si Mama. Sagot ni Janice na may ngiti, kahit naramdamang pagod sa kanyang katawan. Tuwing gabi, kahit anong pagod, sinisiguro ni Janice na mababasa pa rin niya ang paboritong bedtime story ni Matthew.
Kahit na halos sumara na ang kanyang mga mata sa antok, tinatapos niya ang kwento bago siya magpaalam ng good night. Nako anak, mukhang may mga bagong adventures na naman si Captain Braveheart sa libro mo. Wika ni Janice habang binubuksan ang libro. Yes, Mama. Basahin mo po ulit. Tugon ni Matthew na puno ng kasiyahan. Ngunit habang nagpatuloy ang mga araw at linggo, lalong sumikip ang schedule ni Janice. Hindi niya na kinaya pang maglaan ng oras para sa kanyang anak tuwing siya ay uuwi. Ang dami ng trabaho ay nagresulta sa mga gabing ginugugol niya sa opisina. At minsan ay nauuwi siya ng halos hating gabi na. Bagamat naiintindihan ito ni Matthew, hindi maiwasan ng bata na malungkot sa hindi madalas na pagkikita nila ng kanyang ina. Mama, bakit po lagi kang late umuwi? Tanong ni Matthew isang gabi habang inaantay si Janice na dumating. Pasensya na anak, maraming trabaho si Mama. Pero promise, maglalaro tayo sa weekend ha? Paliwanag ni Janice na may halong lungkot at pag-aalala. Opo Mama, hintayin ko po yun. Sabi ni Matthew na may pilit ng ngiti. Habang pinapasa ni Janice ang araw sa opisina, hindi maiwasang sumagis sa isip niya ang mukha ng kanyang anak. Alam niyang nagiging masyadong demanding ang trabaho, ngunit kailangan niya magpatuloy para sa kinabukasan nila. Sa tuwing matatapos ang isang araw, lagi siyang nananalangin na sana'y mabigyan pa siya ng lakas para makayanan ang lahat ng pagsubok. Ama, bigyan mo po ako ng lakas para kay Matthew, para sa aming kinabukasan. Wika ni Janice sa kanyang mga panalangin. Nagpatuloy ang mga araw at linggo na may masikip na schedule si Janice. Ang dating mga oras na ginugugol niya kasama si Matthew ay napalitan ng overtime at mga urgent na trabaho. Si Matthew, bagamat batang-bata pa, ay naiintindihan ang sitwasyon ng kanyang ina. Ngunit hindi nito maiwasang malungkot at magtampo minsan. Nay, bakit si Mama laging wala? Tanong ni Matthew kay Aling Teresa habang naglalaro sa sala. Anak, nagtatrabaho lang ang mama mo para sa ating lahat. Mahal na mahal ka naman nun. Paliwanag ni Aling Teresa habang hinahaplos ang buhok ng apo. Sa bawat gabi na hindi sila magkasama, ramdam ni Janice ang bigat ng kanyang desisyon. Ngunit alam niyang lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng kanilang buhay. Sa kabila ng lahat ng pagod at sakripisyo, umaasa siya na darating ang araw na mas magaan na ang lahat at magkakaroon sila ng mas maraming oras para sa isa't isa. Dahil sa hindi inaasahang pagdami ng gawain ni Janice, nagsimulang maramdaman ng kanyang katawan ang matinding pagod. Palagi siyang nag-o-overtime, halos wala ng pahinga, at kahit sa mga araw na dapat ay kasama niya si Matthew, nasa opisina pa rin siya. Isang araw, bigla na lang siya nakaramdam ng matinding panghihina at lagnat. Alam niyang kailangan niya ng pahinga, ngunit sa dami ng trabaho, hindi niya magawang magpahinga. Sir Nathan, maaari po bang magpaalam muna ako? Hindi ko na po kasi kaya. Pakiramdam ko po yung magkakasakit na ako. Pagmamakaawa ni Janice habang nakatayo sa harap ng mesa ni Nathan. Hindi pwede, Janice. Kailangan kita dito. Hindi ko hahayaan na mawalan ng sistema ang opisina dahil lang sa nararamdaman mong sakit. Matigas na sagot ni Nathan. Hindi man lang tiningnan si Janice habang abala sa kanyang mga papeles. Sa kabila ng kanyang masamang pakiramdam, pilit na nagpatuloy sa trabaho si Janice. Tila lumalabo na ang kanyang paningin at hirap na siyang mag-isip ng maayos. Pati ang simpleng pag-type sa computer ay nagiging mabigat na gawain para sa kanya. Sa bawat kilos na kanyang ginagawa, ramdam niya ang labis na panghihina ng kanyang katawan. Ngunit pinilit pa rin niyang tapusin ang mga nakatakdang gawain. Ito na po ang mga dokumento, Sir Nathan. Sabi ni Janice habang inaabot ang mga papeles na may halong pag-aalala dahil sa kanyang kalagayan. Ano ito, Janice? Bakit mali-mali ang mga to? Hindi mo ba alam na mahahalaga ang mga dokumentong ito? Galit na sigaw ni Nathan matapos makita ang mga pagkakamali sa papeles. Patawad po, sir. Talagang masama lang po ang pakiramdam ko ngayon. Pabulong na sagot ni Janice. Halos hindi na kayang tumayo sa labis na panghihina. Ngunit hindi na ito pinakinggan ni Nathan. Sa halip, sinigawan niya si Janice sa harap ng maraming empleyado. Ang kanilang mata ay nakatuon sa eksenang nagaganap, habang ang iba ay nagtataasan ng kilay at ang iba naman ay nagbubulong-bulungan. Kung hindi mo kayang gawin ang tamang trabaho mo, umalis ka na lang. Bulyaw ni Nathan na puno ng galit. Pakiramdam ni Janice ay bumagsak ang kanyang mundo.
Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha habang nakatayo sa harap ng lahat. Napakabigat ng kanyang nararamdaman, hindi lang dahil sa kanyang sakit, kundi dahil na rin sa kahihiyan at pagkadismaya. Agad siyang tumalikod at tinungo ang kanyang mesa upang kunin ang kanyang mga gamit. Hindi na siya nagpaalam pa sa kanyang mga katrabaho at diretso siyang umuwi ng bahay. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Matthew na may malaking ngiti sa muka. Ngunit hindi na magawang umiti ni Janice. Agad siyang dumiretso sa kanyang kwarto at humiga. Ramdam ang bigat ng kanyang katawan at ang sakit ng kanyang ulo. "Mama, okay ka lang po ba?" Tanong ni Matthew na puno ng pag-aalala habang sumusunod sa kanyang ina. "Pasensya ka na anak. Kailangan lang magpahinga ni Mama ha?" Sagot ni Janice habang pilit nang umiti sa kanyang anak. Habang nakahiga, nag-isip si Janice ng mga bagay na maaaring mangyari. Paano na ang kanyang trabaho? Paano na si Matthew kung sakaling mawalan siya ng hanap buhay? Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit niya magpakatatag. Alam niyang kailangan niyang bumangon at magpatuloy. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak. "Ama, tulungan mo po ako. Kailangan ko pong maging malakas para kay Matthew." Panalangin ni Janice habang pilit na pinipikit ang kanyang mga mata upang makatulog. Sa bawat patak ng kanyang luha, patuloy siyang umaasa na darating ang araw na mas magiging maayos ang lahat. Sa kabila ng lahat ng kahirapan, alam niyang may liwanag na naghihintay sa kanya at sa kanyang anak sa dulo ng madilim na daan na kanyang tinatahak. Dahil sa pagpapaalis ni Nathan kay Janice, hindi na muling bumalik ang babae sa kumpanya. Ang opisina, na dati puno ng kaayusan at kausayan sa kanyang pamamahala, ay biglang nagkalat at nagkagulo. Nahirapan si Nathan na wala ang kanyang masigasig na sekretarya. Nakita niya kung gaano kahalaga si Janice sa kanyang araw-araw na operasyon. Sa bawat oras na dumadaan, lalo niyang napagtanto ang halaga ng isang taong naglaan ng kanyang oras at kakayahan upang matiyak na maayos ang lahat. "Anong oras na ang meeting ko?" Tanong ni Nathan sa bagong sekretarya. Sir, hindi ko po sigurado. Kukunin ko po muna ang schedule." Sagot ng bagong sekretarya habang nagmamadaling naghahanap ng kanyang talaan. "Anong hindi mo alam? Dapat alam mo agad yan. Bakit ba wala ng kaayusan dito?" Sigaw ni Nathan na puno ng inis. Sa mga araw na nagdaan, maraming sekretarya ang kinuha ni Nathan, ngunit walang makapantay sa husay ni Janice. Ang iba ay nagkamali sa simpleng mga bagay, habang ang iba naman ay hindi makasabay sa pressure ng trabaho. Sa bawat pagkakamali at problema, lalong naramdaman ni Nathan ang kawalan ni Janice. Ang opisina ay tila nawalan ng buhay at sistema. "Kailangan ko nang mag-aayos ng lahat ng ito. Hindi na pwedeng ganito." Bulong ni Nathan sa kanyang sarili habang tinitingnan ang magulong opisina. Dahil sa kanyang pagkadesperado, nilapitan ni Nathan ang kaibigan ni Janice na si Mara. Si Mara ay abala sa kanyang sariling trabaho, ngunit naramdaman niya ang tensyon at desperasyon sa boses ni Nathan nang lapitan siya nito. "Mara, pwede ba kita makausap?" Tanong ni Nathan nang makita si Mara sa pantry. "Sige po Sir Nathan, ano pong may tutulong ko?" Sagot ni Mara na may halong kaba at pag-aalala. "Kailangan ko makausap si Janice. Alam kong nagkamali ako. Wala nang makakapantay sa kakayahan at dedikasyon niya. Maaari mo ba siyang kumbinsihin na bumalik?" Sabi ni Nathan habang halatang nahihirapan sa kanyang pag-amin. "Sir, hindi ko po alam kung papayag si Janice. Sobrang nasaktan po siya sa nangyari. Pero susubukan ko pong kausapin siya." Sagot ni Mara, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Bagamat nangangailangan ng trabaho si Janice, alam niya rin na hindi niya na kayang humarap pa sa opisina. Ang alaala ng kahihiyan at sakit na naranasan niya sa harap ng mga katrabaho ay sariwa pa rin sa kanyang isipan. Kaya naman, nang kinausap siya ni Mara, nagdesisyon siyang tanggihan ang alok na bumalik sa kumpanya. "Janice, si Sir Nathan, gusto kanyang pabalikin sa trabaho." Wika ni Mara habang sila'y nagkakape sa bahay ni Janice. "Hindi ko kaya, Mara. Hindi ko kayang balikan ng lugar na iyon. Sobrang sakit na nangyari." Sagot ni Janice habang lumuluha. "Pero kailangan ka nila, Janice. Kailangan ka ni Sir Nathan. Hindi siya makahanap ng sekretarya na tulad mo." Pakiusap ni Mara, subalit nanatiling matatag si Janice sa kanyang desisyon. "Alam ko, Mara. Pero sa ngayon, hindi ko pa kayang bumalik.
Kailangan ko muna ng oras para sa sarili ko at kay Matthew. Sagot ni Janice na puno ng determinasyon. Nang malaman ni Nathan na tinanggihan siya ni Janice, nagalit siya at naramdaman ang bigat ng kanyang ginawa. Alam niyang siya ang dahilan kung bakit hindi na bumalik si Janice at kailangan niyang gumawa ng paraan upang maayos ang lahat. Sa bawat araw na nagdaan, lalo siyang nainis sa mga bagong sekretarya na hindi kayang gawin ang trabaho ng tama. Ano na naman ito? Hindi mo ba naiintindihan ang simpleng instructions? Sigaw ni Nathan sa kanyang bagong sekretarya na halos maiyak na sa takot at kaba. Patuloy ang galit at inis ni Nathan sa bawat pagkakamali ng kanyang mga bagong tauhan. Hindi niya maiwasang maalala kung gaano kahusay at kaorganisado si Janice sa lahat ng gawain. Sa bawat araw na nagdaan, lalo siya nagiging desperado at naiinis sa kanyang sitwasyon. Samantala, si Janice naman ay patuloy na nagsusumikap para sa kanyang anak. Bagamat mahirap ang sitwasyon at hindi madali ang makahanap ng bagong trabaho, hindi siya nawala ng pag-asa. Alam niyang kailangan niya magpakatatag para kay Matthew. Ang bawat araw na lumilipas ay puno ng pagsubok, ngunit patuloy siyang lumalaban. Isang araw, habang abala si Janice sa pag-aalaga kay Matthew, muling kumatok si Mara sa kanilang pintuan. Janice, may balita ako. Sabi ni Mara habang iniabot ang isang tasa ng kape kay Janice. Ano yun, Mara? Tanong ni Janice habang sinusubukan na umiti. Desperado na si Sir Nathan. Halos hindi na maayos ang kumpanya mula nung umalis ka. Alam kong mahirap, pero baka gusto mong pag-isipan ulit ang alok. Pakiusap ni Mara. Tahimik na nag-isip si Janice. Alam niyang hindi magiging madali ang pagbabalik. Ngunit sa kanyang puso, naroon pa rin ang pagnanais na maging maayos ang lahat. Hindi lamang para sa kanya, kundi para na rin sa kinabukasan ni Matthew. Sige Mara, ipagpaumanhin mo pero hindi ko talaga kaya sa ngayon. Hindi pa ako handa. Sagot ni Janice na puno ng determinasyon. Sige Janice, naiintindihan ko. Pero nandito lang ako kung sakali. Sagot ni Mara na may pangunawa. Sa gabing iyon, nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Janice. Isang kabanata na puno ng pag-asa at pagbabago. Hindi dahil kay Nathan, kundi dahil sa kanyang sariling lakas at determinasyon na magpatuloy para sa kanyang anak. Alam niyang mahaba pa ang kanyang tatahakin, ngunit sa bawat hakbang, patuloy siyang lalaban at magtatagumpay. Hindi makapaniwala si Nathan na tumanggi si Janice sa kanyang alok na bumalik sa kumpanya. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang kakaibang damdamin, isang halo ng pagkabigla at pagkalito. Hindi siya sanay na tinatanggihan, lalo na sa isang bagay na alam niyang makakatulong sa parehong partido. Kaya naman, nagdesisyon siyang personal na puntahan si Janice upang kausapin ito ng harapan. Isang gabi, habang lumalalim na ang dilim, dumating si Nathan sa tahimik na barangay kung saan nakatira sina Janice. Habang naglalakad siya palapit sa bahay nito, nakita niya si Janice sa labas. Naglalaro kasama ang kanyang anak na si Matthew. Ang mga halakhak ni Matthew ay nagbigay ng init sa malamig na gabi. At ang ngiti ni Janice habang naglalaro sila ay isang bagay na matagal nang hindi nakita ni Nathan sa kanya. Higher mama, higher! Tili ni Matthew habang pinapaikot siya ni Janice sa ere. Okay anak, pero dahan-dahan lang, baka mahilo ka. Sagot ni Janice na may matamis na ngiti sa labi. Sa malayuan, pinanood ni Nathan ang eksena. Hindi siya makapaniwala na ang masigla at masayang babaeng ito ay ang parehong Janice na halos bumigay na sa trabaho dahil sa sobrang stress at pressure. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang ginawa. Ang kanyang mga salita at aksyon na nagdulot ng matinding sakit sa buhay ng sekretarya niya. Ngunit sa kabila ng lahat, narito si Janice. Pilit na binubuo ang kanyang mundo kasama ang kanyang anak. Habang siya'y nakatayo doon, hindi inaasahang may lumapit sa kanyang tabi. Isang matandang babae, may hawak na basket ng prutas. Ang tumingin sa kanya na tila nagtataka. Kilala mo ba si Janice? Tanong ng matanda na si Aling Teresa pala. Opo, siya po ang dati kong sekretarya. Sagot ni Nathan, medyo nag-aalangan ngunit ramdam ang kabigatan ng kanyang damdamin. Ano ang ginagawa mo rito, iho? Tanong ni Aling Teresa habang tinitingnan ang anak at apo niya na naglalaro. Gusto ko po sana siyang kumbinsihin na bumalik sa trabaho, pero mukhang mahirap na. Sagot ni Nathan, hindi maiwasang mapatingin muli kina Janice at Matthew. Hirap na ang anak ko, iho.
Lahat ng sakripisyo ginawa niya para lang mapabuti ang buhay nilang mag-ina. Wika ni Aling Teresa, malalim ang bawat salita. Simula nang iwan siya ng ama ni Matthew, siya na ang tumayong ina at ama ng bata. Gabi-gabing nag-overtime, halos walang pahinga. Kaya nung nalaman ko anong nangyari sa opisina, ang sakit din para sa akin bilang ina niya. Tahimik lang si Nathan, nakikinig sa bawat salita ng matanda. Ramdam niya ang bigat ng bawat kwento, ang sakripisyo at pagmamahal ni Janice para sa kanyang anak. Alam mo ba, noong bata pa si Janice, pangarap niya maging isang successful na babae at nagawa niya iyon kahit pa sa kabila ng lahat ng hirap. Pero hindi niya iniwan ang pagiging ina. Kahit pagod na pagod, uuwi siya ng bahay at makikipaglaro pa rin kay Matthew para lang maramdaman ng bata na nandyan siya. Patuloy ni Aling Teresa, may halong luha sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko na po kung ayaw niyang bumalik. Mahina at puno ng pagsisising sagot ni Nathan. Sana matulungan ko siya sa kahit anong paraan. Tandaan mo, iho, hindi lang trabaho ang buhay ng tao. Ang pamilya ang pinaka-importante. Kung gusto mong bumalik si Janice, kailangan mo ipakita na hindi lang siya isang empleyado para sa'yo. Kailangan mo ipakita na nauunawaan mo ang kanyang mga sakripisyo. Sagot ni Aling Teresa bago siya nagpaalam at lumakad papunta kina Janice at Matthew. Habang pinagmamasdan ni Nathan ang mag-ina, naramdaman niya ang tindi ng kanyang pagkakamali. Alam niyang kailangan niyang magbago, hindi lang para kay Janice kundi para sa lahat ng taong nagtatrabaho sa kanya. Sa gabing iyon, naglakad siyang palayo mula sa bahay ni Janice, puno ng pag-asa na balang araw ay mapapatawad siya at mabibigyan ng pagkakataon na maitama ang kanyang mga pagkakamali. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sina Janice at Matthew, lumapit si Aling Teresa sa kanilang mesa. Halata sa mukha ni Aling Teresa ang pag-aalala at seryosong damdamin. Janice anak, may kailangan kang malaman. Wika ni Aling Teresa habang iniaabot ang tasa ng kape sa kanyang anak. Ano po iyon, inay? Tanong ni Janice habang hinahanda ang pagkain ni Matthew. Si Sir Nathan mo. Pumunta siya dito kagabi. Sabi ni Aling Teresa na palunok bago ipagpatuloy ang kanyang kwento. Nakita ko siyang nakatayo sa labas habang naglalaro kayo ni Matthew. Lumapit ako sa kanya at nagkaroon kami ng pag-uusap. Napatigil si Janice, ang kanyang mga matay nagtatanong habang nakikinig sa kanyang ina. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan mo, anak. Natauhan siya. Nakita ko sa mga mata niya ang pagsisisi. Gusto niyang tulungan ka, Janice. Hindi lang bilang empleyado kundi bilang tao. Dagdag ni Aling Teresa, ang boses ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Habang nakikinig si Janice, unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan na maririnig ang ganitong mga salita mula sa kanyang ina tungkol kay Nathan. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang sakit at pagkalito, ngunit naroon din ang isang maliit na liwanag ng pag-asa. Nay, sa kabila ng lahat, gusto kong subukang magbalik para sa atin, para kay Matthew. Sabi ni Janice na may halong kaba at determinasyon sa kanyang boses. Ikaw lang ang makakapagdesisyon niyan, anak. Pero tandaan mo, nandito lang kami ni Matthew para sa'yo. Wika ni Aling Teresa habang hinahaplos ang balikat ni Janice. Sa araw na iyon, nagdesisyon si Janice na subukan ulit pumasok sa trabaho. Kinakabahan siya habang papalapit sa opisina, ngunit alam niyang ito ang tamang gawin. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng kanyang mga katrabaho na may malalaking ngiti sa kanilang mga labi. Janice! Welcome back! Masayang bati ni Mara habang niyayakap siya. Buti naman bumalik ka na, Janice! Sabi ng isa pang katrabaho, sabay tapik sa kanyang balikat. Ang kanyang pagpasok sa opisina ay tila isang maligayang pagbabalik sa tahanan. Naroon ang mga mukha ng mga taong naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng maraming taon. Sa kabila ng lahat ng sakit at hirap, narito siyang muli, handang harapin ang mga bagong hamon. Nang pumasok si Janice sa opisina ni Nathan, hindi makapaniwala si Nathan sa kanyang nakikita. Tila ba ang oras ay huminto nang makita niya si Janice na nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Ang mga mata ni Nathan ay puno ng emosyon at hindi niya alam kung paano magsisimula.
Janice, hindi ko inaasahan na babalik ka. Sabi ni Nathan, halata ang tindi ng emosyon sa kanyang boses. Tumawag po si Mara. Sinabi niya po ang lahat. Nakwento rin po ni Inay ang pag-uusap niyo kagabi. Sagot ni Janice, pilit na pinipigil ang kanyang luha. Lumapit si Nathan kay Janice. Ang kanyang muka'y puno ng pagsisisi at pag-asa. Janice, patawarin mo ako. Alam kong hindi naging madali para sa'yo ang lahat. Nagkamali ako at hindi ko nakita ang halaga mo noon. Sana'y mapatawad mo ako at bigyan ng isa pang pagkakataon. Hindi napigilan ni Janice ang kanyang luha. Ramdam niya ang tindi ng pagsisisi at pagnanais ni Nathan na maitama ang kanyang mga pagkakamali. Sir Nathan, hindi madali ang magpatawad. Pero gusto kong subukan ulit. Para sa akin at para sa kinabukasan ni Matthew. Sagot ni Janice habang pinapahid ang kanyang luha. Naiintindihan ko, Janice. Magpapasalamat ako sa pagkakataong ito. Pangako, hindi kita bibiguin. Sabi ni Nathan na may matinding determinasyon. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Janice ang tunay na pagbabago sa puso ni Nathan. Alam niyang mahirap ang daan patungo sa ganap na paghilom, ngunit handa siyang subukan. Sa kanyang pagbabalik, dala niya ang pag-asa at bagong lakas, hindi lamang para sa kanyang trabaho, kundi para sa kanyang pamilya. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng emosyon, mga salita ng pagsisisi at pag-asa. Sa bawat hakbang na kanilang gagawin, alam nilang kailangan nila ng lakas at tapang upang harapin ang mga darating na pagsubok. Ngunit sa gabing iyon, naramdaman ni Janice ang liwanag ng bagong simula. Isang simula na puno ng pag-asa at pagmamahal. Dahil sa naging pagbabago ni Nathan, bukod sa pagiging boss ni Janice, naging magkaibigan din sila. Unti-unting lumalalim ang kanilang ugnayan at sa mga panahong hindi sila abala sa trabaho, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap na masinsinan tungkol sa kanilang mga buhay. Alam mo, Janice, hindi ko na ikwento sa'yo noon. Pero ang pagiging leader ng isang malaking kumpanya ay hindi madali. Simula ni Nathan isang hapon habang sila'y nagkakape sa pantry. Palagi ako nasa ilalim ng pressure at madalas akong mapuno ng takot na baka magkamali ako. Naiintindihan ko, Sir Nathan. Alam kong mahirap ang responsibilidad na iyon, pero sana'y matutunan mong magtiwala sa mga tao sa paligid mo. Sagot ni Janice na may malasakit sa kanyang tinig. Oo, natutunan ko yan sa pinakamahirap na paraan. At sa totoo lang, sobrang laki ng pasasalamat ko na nagbalik ka. Iba talaga ang epekto mo sa opisina. Mas maayos at mas produktibo tayo ngayon. Sabi ni Nathan na may matamis ng ngiti. Naglahad din si Nathan ng kanyang mga paghihirap bilang leader ng isang malaking kumpanya. Ikinuwento niya kung paano siya nagsimula, ang mga sakripisyo at pagsubok na kanyang hinarap upang maitaguyod ang kanyang negosyo. Dito naintindihan ni Janice ang pagiging istrikto ni Nathan. Hindi pala ito dahil sa gusto niyang maging malupit, kundi dahil nais niyang mapanatili ang mataas na pamantayan sa kumpanya upang maiwasan ang pagkakamali at maprotektahan ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Alam mo, Janice, minsan pakiramdam ko'y wala akong karamis sa lahat ng ito. Ang bigat ng bawat desisyon na kailangan kong gawin. Pagtatapat ni Nathan, halatang nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib habang ibinabahagi ang kanyang kwento. Nathan, hindi ka nag-iisa. Nandito kami upang suportahan ka. Kaya simula ngayon, mas pagbubutihin ko pa ang trabaho ko. Alam kong kaya nating malampasan ang lahat ng ito. Tugon ni Janice na may determinasyon at pagpapakita ng tunay na pagkakaibigan. Dahil sa kanilang pagkakaibigan na nabuo at mga pagkakaparehong natuklasan, mas naging epektibo ang kanilang pagtatrabaho sa kumpanya. Nakita ito ng kanilang mga katrabaho at naramdaman din nila ang positibong pagbabago sa kanilang kapaligiran. Hindi ko inaasahan na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng relasyon, Janice. Pero nagpapasalamat ako na nandyan ka. Sabi ni Nathan isang araw habang naglalakad sila papunta sa isang meeting. Pareho tayo, Sir Nathan. Hindi ko rin inaasahan na magiging ganito tayo ka-close. Pero masaya ako na nagkakilala tayo at natutulungan natin ang isa't isa. Sagot ni Janice na may ngiti. Ang bawat araw ay naging mas maayos at produktibo. At ang kanilang ugnayan ay nagbigay ng bagong sigla at pag-asa sa buong opisina. Sa kanilang pagkakaibigan, natutunan ni Nathan na mas magtiwala at mapagkumbaba.
habang si Janice naman ay natutong mas maging matatag at magpursigi. Sa kanilang pagtutulungan, nalampasan nila ang maraming pagsubok at ang kanilang kumpanya ay lalong naging matagumpay. Sa paglalim ng kanilang pagkakaibigan, hindi rin nagtagal ay nagkagustuhan din sina Janice at Nathan. Hindi na nagulat si Nathan sapagkat hanga talaga siya sa katalinuhan at kasipagan ni Janice noon pa man. Palagi niyang iniisip kung paano nagagawang pagsabayan ni Janice ang trabaho at ang pagiging isang ina. At dito siya lalong humanga sa babae. Samantalang si Janice naman, hindi niya inaasahan ang biglang pagkahulog ng kanyang loob sa kanyang boss. Sa mga oras na magkasama sila sa trabaho, nakita niya ang tunay na pagkatao ni Nathan, ang kanyang mga kahinaan, pagsisikap, at ang kanyang pagsisisi sa mga nagawang pagkakamali. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw sa opisina, nagdesisyon si Nathan na umamin sa kanyang nararamdaman. Nagyaya siya maghapunan sa isang tahimik na restaurant kung saan mas makakapag-usap sila ng masinsinan. "Janice, may gusto akong sabihin sa'yo." Simula ni Nathan habang hinahawakan ang kamay ni Janice na ikinagulat ng babae. "Matagal na kitang hinahangaan. Hindi lang bilang isang masikipag na empleyado kundi bilang isang tao. Alam kong marami akong pagkukulang at pagkakamali noon. Pero sa bawat araw na magkasama tayo, lalo akong nahuhulog sa iyo." Hindi makapagsalita si Janice. Ramdam niya ang tindi ng emosyon sa mga salita ni Nathan. "Hindi mo kailangan sumagot ngayon." Patuloy ni Nathan. "Araw-araw kitang liligawan simula ngayon. Gusto kong ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal at kung gaano ko kaseryoso sa nararamdaman ko." Nanlambot si Janice. Hindi dahil sa kaba kundi dahil sa tapat at sinserong pagpapahayag ni Nathan. Sa mga mata ni Janice, nakita niya ang isang lalaking handang magbago at magsakripisyo para sa kanya. "Nathan, hindi ko alam kung anong sasabihin." Wika ni Janice, halos maiyak sa tuwa at kilig. "Pero salamat. Salamat sa pagiging tapat at sa lahat ng ginagawa mo." Simula noon, araw-araw ngang niligawan ni Nathan si Janice. Pinakita niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng mga simpleng bagay. Paghahatid ng paboritong pagkain ni Janice sa opisina, pag-aalaga kay Matthew tuwing weekend, at paglalaan ng oras para sa kanilang dalawa. Unti-unti, naramdaman ni Janice ang pagbabago at katapatan ni Nathan. Isang araw, habang naglalaro si Matthew sa parke, napansin ni Janice kung paano tinitingnan ni Nathan ang kanyang anak. "Matthew, anong gusto mong gawin ngayon?" Tanong ni Nathan habang pinapasan si Matthew sa kanyang balikat. "Gusto ko pong pumunta sa zoo, Papa." Sagot ni Matthew na may malaking ngiti sa kanyang muka. Hindi maiwasang mapaluhan ni Janice na narinig. Si Nathan, na noong una'y estranghero sa buhay nila, ay ngayon tinatawag ng papa ng kanyang anak. Sa bawat araw na nagdaan, lalo niyang naramdaman ang pagmamahal at pag-aalaga ni Nathan. Hindi lamang sa kanya kundi pati na rin kay Matthew. Sa pagkakataong iyon, tuluyang bumigay ang puso ni Janice. Ang makita niyang masaya ang kanyang anak na may tinatawag itong papa, ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas at pag-asa. Ang kanilang pagsasama ay hindi na lamang tungkol sa kanila ni Nathan, kundi pati na rin sa kanilang munting pamilya. Sa paglipas ng mga taon, hindi nagtagal ay nagpakasal din sina Janice at Nathan. Ang kanilang kasal ay isang simpleng seremonya, dinaluhan ng mga malalapit na kaibigan at pamilya. Sa araw na iyon, walang mapantayang kaligayahan ang naramdaman ni Janice. Nakatayo siya sa tabi ng lalaking minahal niya, kasama ang kanilang anak at si Aling Teresa. "Janice, mula sa araw na ito, pangako kong hindi ka na muling sasaktan. Pangako kong mamahalin kita at si Matthew ng buong puso." Sabi ni Nathan habang hawak ang kamay ni Janice sa altar. "At pangako kong magiging mabuting asawa at ina para sa inyong dalawa." Sagot ni Janice, ang mga matay puno ng luha ng kaligayahan. Nagsama sila sa iisang bahay kasama si Aling Teresa, at ang kanilang buhay ay puno ng pagmamahalan at pag-aaruga. Ang kanilang tahanan ay naging isang lugar ng pag-asa at kasiyahan, kung saan ang bawat isa ay nagtutulungan at nagmamahalan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nakikita sa magagarang salita, kundi sa mga simpleng gawa na nagpapakita ng tapat na damdamin. Sa kabila ng mga pagsubok at pagkakamali, ang pagpapakumbaba at paghingi ng tawad ay daan upang mapatawad at muling magtayo ng mas matibay na relasyon. Ang pamilya, higit sa lahat, ang nagbibigay ng tunay na lakas at inspirasyon sa bawat isa.